Sa isang maliit na bayan sa Mindanao, ang mga residente ay ginimbal ng isang nakapangingilabot na pagtuklas. Ibinebenta ang karne ng tao sa isang sikat na karinderya. Itinuro ng imbestigasyon ng pulisya ang isang mapagkawang-gawang opisyal na matagal ng pinararangalan bilang bayani ng mamamayan. Ngunit habang lumalalim ang pagsisiyasat, mas madidilim na lihim ang nabubunyag. Totoo bang ang karne ay mula sa tao, o ito ba ay isang bagay na mas malala pa kaysa sa simpleng pagpatay? Nang hapong iyon, ang hangin sa barangay San Isidro ay mamasa-masa at may kakaibang amoy. Katatapos lang ng ulan, nag-iwan ng mga sanaw sa mga daan ng lupa na maputik at madulas. Mula sa malayo, ang ilaw ng karatulang may nakasulat na karinderya ni Aling Jasmine, espesyal na kaldereta, ay kumikislap-kislap na tila may itinatagong lihim sa likod ng manilaw-nilaw nitong liwanag. Si Marco Reyes, isang batang mamamahayag mula sa lokal na pahayagang tinig ng Mindanao, ay bumaba mula sa kanyang motorsiklo habang nagsisindi ng sigarilyo. Hindi pa siya umaabot ng 30 taong gulang, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita na ng mga guhit ng pagod na karaniwan sa mga taong masyadong madalas makakita ng kabulukan ng mundo. Pumunta siya sa lugar na iyon hindi para kumain, kundi dahil sa isang ulat na ipinadala sa pamamagitan ng isang hindi kilalang email 2 gabi na ang nakalipas. Maikli lang ang mensahe, kung gusto mong malaman ang pinakamalaking sikreto ng Mindanao, pumunta ka sa karinderya ni Aling Jasmine. Ang amoy na malalanghap mo ay hindi galing sa baka. Sa simula, inakala ni Marco na isa lamang itong biro. Ngunit matapos magreklamo ang ilang residente sa paligid tungkol sa kakaibang amoy na nagmumula sa likod ng kusina, nagpasya siyang pumunta mismo. Ang kanyang likas na pagiging mamamahayag ay hindi mapakali. Habang papalapit siya sa karinderya, isang matapang na amoy, tila pinaghalong bulok na karne at sariwang dugo, ang sumalubong sa kanyang ilong. Tumingin siya sa likod ng gusali, kung saan nakatayo ang isang malaking metal na drum sa gilid ng madilim na kusina. May manipis na usok na lumalabas mula sa butas nito. Sa paligid ng drum, nagkukumpulan ang mga langaw na parang isang maliit at maingay na bagyo. "Iho, huwag kang lumapit dyan," isang boses ng matandang babae ang bumasag sa katahimikan. Lumabas siya mula sa loob ng karinderya, bit-bit ang isang timba ng tubig. Kulubot ang kanyang mukha, ngunit matalas ang kanyang mga mata na parang maraming itinatagong lihim. Ngumiti si Marco ng magalang. "Mamamahayag po ako, Aling. Magtatanong lang sana tungkol sa amoy dito." Sandaling tumahimik ang babae, pagkatapos ay dahan-dahang umiling. "Nagtatrabaho lang ako dito. Tanungin mo na lang si Aling Jasmine." Pero wala siya ngayon. 3 araw nang hindi bumabalik. Hindi bumabalik, ulit ni Marco. Sabi niya pupunta raw ng Davao para bumili ng mga sangkap. Pero simula nang umalis siya, bawal nang buksan ang kusinang ito. Sabi niya may mga gamit daw na nakatambak. Ang salitang gamit ay nagpakunot sa noo ni Marco. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa drum, binabaliwala ang babala ng matanda. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang takip na bakal na nagsisimula ng kalawangin. Agad siyang sinalubong ng mainit na hangin at masangsang na amoy. Pinigil niya ang kanyang hininga. Ang kanyang tingin ay napako sa isang bagay na lumulutang sa ibabaw ng maitim at malapot na likido. Isang kamay ng tao, buo pa ang mga kuko. Mayroon pa ring singsing sa palasingsingan. Napaurong si Marco. Nahulog ang timba mula sa kamay ng matanda at tumapon ang tubig sa lupa. Diyos ko po, halos hindi marinig ang kanyang boses. Tumingin siya kay Marco na may namumutlang mukha. "Kaya nga sinabi ko sa'yo, huwag mong buksan." Bago pa makapagsalita si Marco, may narinig siyang tunog ng sasakyang huminto sa harap ng karinderya. 2 lalaking nakadamit na parang mga empleyado ng gobyerno ang bumaba na may mga seryosong mukha. Ang isa ay may bitbit na brown folder. Ang isa naman ay may hawak na cellphone at mabilis na nagsasalita na para bang tumatanggap ng utos mula sa isang tao. "Sino ka?" tanong ng lalaking may hawak na folder habang papalapit kay Marco. "Marco Reyes, mamamahayag mula sa tinig ng Mindanao," matigas niyang sagot. Sinulyapan ng lalaki ang kanyang kasama. Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng departamento. Walang sinumang pwedeng pumasok hanggat hindi dumarating ang opisyal na team. "Umalis ka na ngayon din ni." Ang tono ng kanyang boses ay hindi lamang nagtataboy, kundi nagbabanta.
Napansin ni Marco ang isang bagay. Hindi sila ordinaryong empleyado ng gobyerno. Masyadong malamig ang kanilang mga tingin para sa mga taong gumaganap lamang ng kanilang administratibong tungkulin. Kung opisyal itong pangangasiwa, bakit walang presensya ng pulis? Tanong ni Marco. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, dinukot niya ang kanyang bulsa at ipinakita ang isang maliit na baril sa likod ng kanyang Amerikana. Isang sulyap lang ay sapat na para maintindihan ni Marco. Umalis ka na ngayon o mawawala ka tulad ng iba. Ang mga salitang tulad ng iba ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Marco. Dahan-dahan siyang umatras, pagkatapos ay mabilis na naglakad patungo sa kanyang motorsiklo. Ngunit bago niya paandarin ang makina, may napansin siya sa lupa. Isang tumpok ng mga itim na plastic bag na inilagay sa likod ng kanilang sasakyan. Ang isa rito ay bahagyang bukas, na nagpapakita ng isang piraso ng karne na maputlang rosas ang kulay, hindi tulad ng kulay ng karne ng baka. Nasuklam si Marco. Pinaandar niya ang kanyang motorsiklo at umalis ng mas mabilis hanggat maaari. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa sentro ng lungsod, nakaupo si Marco at nakatitig sa screen ng kanyang laptop habang mabigat ang paghinga. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang tinatype niya ang kanyang unang tala. Barangay San Isidro ngayong hapon. Natagpuan ang mga bahagi ng katawan ng tao sa isang drum ng basura sa likod ng karinderya. Pinaghihinalaang may kinalaman ang mga opisyal na ahensya. Ngunit bago niya pa man ma-save ang file, isang bagong mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Hindi kilalang numero, ngunit ang nilalaman nito ay nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Ang bilis mo palang magsulat, Marco. Mag-ingat ka, alam nilang nandoon ka. Tumingin si Marco sa bintana. Sa labas, muling bumuhos ang ulan, tinatakpan ang mga yabag ng isang taong huminto mismo sa harap ng pinto ng kanyang kwarto. Isang madilim na anino ang bahagyang nakikita sa ilalim ng ilaw ng poste sa kalsada. Pinatay ni Marco ang ilaw, pinigil ang kanyang hininga at hinawakan ang kanyang kamera. Isa lang ang tiyak niya ng gabing iyon, ang masangsang na amoy mula sa kusina ni Aling Jasmine ay simula pa lamang ng isang bagay na mas madilim pa. Nang umagang iyon, ang Davao City ay nababalot pa rin ng manipis na hamog. Hindi pa gaanong matao ang mga kalsada, ngunit sa harap ng tanggapan ng tinig ng Mindanao, ramdam ang tensyon. Tatlong sasakyan ng pulis ang maayos na nakaparada sa harap ng maliit na gusaling kupas na asul ang pintura. Ilang opisyal ang pumasok na may mga seryosong mukha, dala ang isang search warrant. Sa likod ng bintana sa ikalawang palapag, pinagmamasdan ni Marco Reyes ang lahat mula sa likod ng kortina. Namumugto ang kanyang mga mata dahil sa hindi pagtulog magdamag. Mula nang mangyari ang insidente sa karinderya ni Aling Jasmine, ang buhay niya ay parang hinahabol ng isang madilim na anino na hindi tumitigil sa pagsunod. Alam niyang hindi maliit na kaso ang natuklasan niya, ngunit hindi niya inasahan na ganito kabilis ang magiging reaksyon. Tumunog ng malakas ang telepono sa mesa. Sinagot ni Marco at isang paos na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Marco, huwag kang pumasok sa opisina ngayon. Nandito lahat ng file natin. Sinasabi nilang nagkakalat tayo ng peking balita. Iyon ang boses ni Carla, ang kanyang kasamahan sa team. Ano? Pero wala pa akong ipinapadalang balita. Natagpuan nila ang draft ng ulat mo sa central computer. Hindi ko alam kung paano nag-leak. Kailangan mong umalis ngayon. Huwag kang umuwi sa bahay, huwag kang pumunta sa opisina. Hinahanap ka nila. Naputol ang tawag. Tinitigan ni Marco ang screen ng kanyang cellphone. Parang nawala ang dugo sa kanyang mukha. Mabilis siyang lumabas ng silid, bumaba sa likurang hagdanan, at sumingit sa isang makipot na eskinita sa gilid ng gusali. Ang tunog ng sirena ng pulis ay papalapit, kasabay ng ugong ng mga sasakyan na pumupuno sa hangin ng umaga. Ilang oras makalipas, nakaupo si Marco sa isang maliit na kapihan sa gilid ng lungsod, suot ang isang lumang jacket at itim na sombrero para itago ang kanyang mukha. Tinititigan niya ang isang tasa ng malamig na itim na kape habang paulit-ulit na pinapanood ang maikling video na kuha niya kagabi. Ang malaking drum, ang kamay ng tao, at ang mukha ng dalawang misteryosong lalaki sa harap ng karinderya. Sa tuwing nakikita niya ito, bumabaliktad ang kanyang sikmura. Narinig niyang may umusog na upuan sa harap niya.
Isang lalaking nakasuot ng brown na jacket ang umupo ng walang paalam. Matipuno ang kanyang katawan, maitim ang balat, at maikli ang buhok na parang dating sundalo. Marco Reyes, tanong niya sa mababang boses. Sino ka? Inabot ng lalaki ang isang identification card na may nakasulat na Lieutenant Miguel Salcedo, D. Narinig kong iniimbestigahan mo ang kaso ng karne ng tao sa San Isidro, sabi niya habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Marco. Ang kasong iyan ay hindi mo sakop. Umismid si Marco. Kung hindi ko ito sakop, bakit mo ako hinahanap? Lumapit si Miguel. Dahil iniimbestigahan ko rin ang parehong bagay. Pero mula sa ibang anggulo. Tumahimik si Marco. Ang mga salitang iyon ay nagpa-alerto sa kanya, ngunit nagdulot din ng kuryosidad. Ibang anggulo, anong ibig mong sabihin? Tumingin muna si Miguel sa paligid bago sumagot. Sa mga nakalipas na linggo, 4 na miyembro ng DE ang nawawala. Lahat sila ay nakatalaga sa planta ng Agrofil Ventures Inc. Ang kumpanyang iyon ang nagsusupply ng karne sa karinderya ni Aling Jasmine. 4 na tao ang nawawala, ulit ni Marco na may himig ng hindi paniniwala. At ikaw ang nag-iisang sibilyang saksi na nakakita sa lugar bago ito isinara. Kaya gusto kong malaman kung ano talaga ang nakita mo ng gabing iyon. Binuksan ni Marco ang kanyang maliit na laptop at ipinakita ang maikling video na kuha niya. Nanigas ang panga ni Miguel habang pinapanood ang kamay ng tao sa loob ng drum na nasa screen. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Kaya totoo nga, bulong niya. Nagsimula na silang gumamit ng katawan ng tao. Sila, mabilis na tanong ni Marco. Tinitigan siya ni Miguel ng matagal bago sumagot sa mabigat na tono. Akala mo ba si Aling Jasmine lang ang sangkot? Iyon ay ibabaw lang. Sa likod ng lahat ng ito, may mas makapangyarihang tao, at malayo na ang narating nila sa larangan ng politika at militar. Ang salitang ni militar ay nagpatigil sa hangin sa pagitan nila. Lumapit si Marco, matalim ang tingin. Sino ang tinutukoy mo? Ngumiti lang si Miguel ng bahagya. Hindi ka maniniwala kung sasabihin ko. Pero mamayang gabi may maipapakita ako sa'yo. Huwag kang magsasama ng kahit sino. 9:00. Pumunta ka sa lumang tulay sa tabi ng ilog Matanao. Mabilis na dumating ang gabi. Ang langit ay walang bituin at ang hangin ay mamasa-masa na may amoy putik. Ipinark ni Marco ang kanyang motorsiklo sa ilalim ng isang malaking puno malapit sa tulay. Sa malayo, ang agos ng ilog ay malakas na naririnig, kasabay ng mga ingay ng mga kulisap sa gabi. Ngunit hindi dumating si Miguel. Matapos ang kalahating oras na paghihintay, nagsimula ng hindi mapakali si Marco. Nagsindi siya ng sigarilyo at dahan-dahang naglakad sa gitna ng tulay. Mula sa direksyon ng ilog, may bahagyang nakikitang liwanag ng flashlight na dahan-dahang gumagalaw. Miguel, tawag niya, walang sagot. Bigla, may isang bagay na lumutang sa gilid ng ilog, isang katawan ng tao. Tumakbo si Marco palapit, sinusubukang ilawan ito gamit ang kanyang cellphone. Ang katawan ay sumabit sa mga sanga ng puno. Wasak ang mukha nito, ngunit ang kayumangging uniforme na nakasuot dito ay hindi maikakaila. Iyon si Lieutenant Miguel Salcedo. Natigilan si Marco, parang huminto ang daloy ng kanyang dugo. Sa dibdib ng bangkay, may nakadikit na isang piraso ng papel na nakabalot sa plastik, na may malalaking letrang nakasulat, "Huwag kang manghimasok si amin." Bago pa siya makakilos, may narinig siyang mga yabag mula sa likuran. Mabilis siyang lumingon, ngunit isang liwanag ng flashlight ang direktang tumama sa kanyang mukha, nakakasilaw. 2 lalaking nakasuot ng unipormeng panggobyerno ang lumitaw. Ang isa sa kanila ay pamilyar na pamilyar kay Marco, ang lalaking may brown na folder na nakita niya sa karinderya ni Aling Jasmine kahapon. Nasa maling lugar ka na naman, Marco, sabi ng lalaki. Sinabi ko na sayong umalis ka. Tumakbo si Marco patungo sa maliit na kakahuyan sa gilid ng ilog. Isang putok ng baril ang umalinggaw sa hangin. Tumama ang mga bala sa mga puno sa paligid niya. Yumuko siya, tumakbo ng walang direksyon sa gitna ng dilim. Tanging ang kanyang hinihingal na paghinga at ang malakas na tibok ng kanyang puso ang kasama niya. Matapos tumakbo ng halos 10 minuto, nakarating siya sa isang maliit na daan patungo sa isang baryo. Hinihingal siya, nanginginig ang katawan.
Ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang kanyang cellphone, ang tanging ebidensya na mayroon siya ngayon. Kinaumagahan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa natagpuang bangkay sa Ilog Matanao. Ngunit ang opisyal na ulat ay nagsasabing ang biktima ay isang lasing na residente lamang na nadulas at nalunod. Walang ni isang media outlet ang nangahas na banggitin ang pangalan ni Lieutenant Miguel Salcedo. Nakaupo si Marco sa kanyang inuupahang kwarto, tinititigan ang litrato ni Miguel na nakasave sa kanyang gallery. Alam niya, mula sa sandaling iyon, na ang linya sa pagitan ng katotohanan at kamatayan ay lalong numinipis. Pinunasan niya ang luhang nagsimulang tumulo sa kanyang pisngi, pagkatapos ay nagbukas ng isang bagong tala sa kanyang laptop. Isa-isang nawawala ang mga saksi. Ang kasong ito ay kinokontrol mula sa loob mismo ng institusyon. Kailangan kong malaman kung sino ang nagbigay ng permiso sa operasyon ng plantang iyon. Tinitigan niya ang screen ng matagal, pagkatapos ay nag-type ng huling pangungusap. Lahat ng ito ay tiyak na may kaugnayan sa isang opisyal na nagngangalang Antonio De Leon. Nang umagang iyon, kasi sikat pa lamang ng araw sa likod ng mga burol nang tumayo si Governor Antonio Tonyo De Leon sa balkonahe ng kanyang malaking opisyal na tirahan. Mula sa itaas, nakikita niya ang maliit na bayan ng Valverde na dahan-dahang nabubuhay. Ang ingay ng mga nagtitinda, mga batang papasok sa eskwela, at ang amoy ng kape mula sa kapihan sa tapat ng bahay. Lahat ay tila normal, payapa, na parang walang mali sa mundo. Ngunit, sa loob niya, isang bagyo ang umiikot. Si Antonio ay isang taong kilala bilang mabuti sa mata ng publiko. Ang kanyang mukha ay madalas na nakikita sa mga billboard na may mainit na ngiti at malaking sulat na Antonio De Leon, naglilingkod para sa bayan. Kilala siyang relihiyoso, madalas mamigay ng relief goods, mag-donate sa mga simbahan, at dumalo sa mga pagdiriwang ng mga ordinaryong mamamayan. Ngunit ilan lamang ang nakakaalam na sa likod ng ngiting iyon, si Antonio ay nabubuhay na may kasalanang hindi kailanman tuluyang nawala. 3 taon na ang nakalipas, nilagdaan niya ang permiso para sa pagtatayo ng isang bagong planta ng karne sa gilid ng San Isidro, ang Agrofil Ventures Inc. Ang proyekto ay itinuring na isang malaking hakbang para sa pag-unlad ng ekonomiya ng rehiyon. Ang mga mamumuhunan ay mula sa ibang bansa at ang produksyon nito ay nangangako ng trabaho para sa daan-daang tao. Lahat ay tila legal at kapakipakinabang. Ngunit kamakailan lamang, ang mga maliliit na ulat na dati niyang binabaliwala ay nagsimulang bumalik upang multuhin ang kanyang isipan. May mga manggagawang nawawala ng walang bakas, mga ulat ng aksidente sa trabaho na isinasara ng walang imbestigasyon, at mga usap-usapan na ang planta ay nag-operate sa gabi ng walang superbisyon. Ngayon, matapos sumiklab ang balita tungkol sa natagpuang karne ng tao sa isang karinderya, lahat ng pirasong iyon ay parang isang palaisipan na bumubuo sa mukha ng isang demonyo. Tumingin si Antonio sa salamin sa kanyang opisina. Nagsisimula ng mamuti ang buhok sa kanyang gilid. Ang mga linya sa kanyang mukha ay matigas ngunit pagod. Kinuha niya ang isang kurbata mula sa mesa at dahan-dahang isinuot ito. Sa likod niya, isang lalaking nakaitim na suit ang nakatayo ng tuwid. Si Rico, ang kanyang personal na aide. Sir, ang meeting po sa Department of Health ay inilipat sa 9:00, maikli niyang sabi. Tumango si Antonio nang hindi lumilingon. Rico, natatandaan mo pa ba ang kaso ng mga nawawalang empleyado sa planta? Sandaling natahimik si Rico. Yung noong 1 taon po, sir. Opo, may 5 tao. Sabi po aksidente, pero hindi na natagpuan ang mga bangkay. Yumuko si Rico. Narinig ko pong chismis lang iyon, sir. Walang opisyal na ulat. Iyon nga ang problema, mahinang sagot ni Antonio. Lahat ay masyadong malinis. Hindi sumagot si Rico. Alam niya na kapag nagsimulang magsalita si Antonio sa ganoong tono, mayroong isang bagay na napakaseryoso. Sa silid-pulungan ng munisipyo, mas matigas ang kapaligiran kaysa karaniwan. Ilang opisyal ang nakaupo sa mahabang upuan na may mga tumpok ng dokumento sa harap nila. Sa dulo ng mesa, binuksan ni Antonio ang pulong sa isang kalmado, ngunit matalas na boses. Mga kasama, alam na nating lahat ang balitang kumakalat tungkol sa karinderya ni Aling Jasmine. Nagsisimula ng amuyin ng media ang kasong iyon. Gusto kong mag-ingat ang lahat. Huwag hayaang may lumabas na anumang datos bago ma-verify.
Isang batang opisyal mula sa Department of Agriculture ang nagtaas ng kamay. Pero, sir, lumabas na po ang resulta ng laboratorio. Ang karne mula sa karinderya ay hindi nga po karne ng baka. Mayroon itong human nyate. Tama na, mabilis na putol ni Antonio. Tumaas ang kanyang boses na nagpatahimik sa buong silid. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay tinitigan ang lahat isa-isa. Hindi pa tayo maaaring magbigay ng anumang konklusyon hanggat walang malinaw na ebidensya. Huwag ninyong paglaruan ang isyong ito. Ayokong maging sentro ng pambansang tsismis ang ating rehiyon. Matapos ang pulong, mabilis na lumabas si Antonio. Ngunit bago pa siya makapasok sa kanyang sasakyan, may lumapit sa kanya. Isang lalaking nakaitim na suit, maayos ang pananamit, na may banyagang punto, ngunit matatas mag-Filipino. Governor De Leon, ako si Emil Jensen mula sa aming head office. Kailangan nating mag-usap sandali. Kilala siya ni Antonio. Si Emil Jensen ang banyagang kinatawa ng mga mamumuhunan ng Agrofield Ventures. Hindi dito, sabi ni Antonio. Ang opisina ko ay hindi lugar para sa maruruming usapan. Ngumiti si Emil Jensen ng bahagya. O, wag nating sabihing marumi, Governor. Negosyo ang pag-uusapan natin. Saka, narinig kong nagsisimula ka ng hindi mapakali. Huminto si Antonio. Ang kanyang tingin ay matalim na parang talim ng kutsilyo. Marami kang alam? Sapat lang ang alam ko, sagot ni Jensen. At alam ko rin na pinirmahan mo ang permiso nang hindi binabasa ang lahat ng probisyon. Gusto lang naming tiyakin na mananatiling maayos ang takbo ng proyekto. Hinawakan ni Antonio ang kwelyo ni Jensen at inilapit ito. Kapag napatunayang gumagamit ng materyales mula sa tao ang kumpanya mo, ako mismo ang magbubunyag nito. Hindi nanlaban si Jensen, umiti lamang. Kung gagawin mo iyan, Governor, hindi lang ang proyekto ang masisira, kundi pati na rin ang pangalan mo. Tandaan mo, lahat ng dokumento ng permiso at mga money transfer ay nakapangalan sa iyo. Kung babagsak ka, manonood lang kami. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa ulo ni Antonio. Ngunit alam niyang hindi nagsisinungaling si Jensen. Masyado na siyang malalim para umatras. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Antonio sa kanyang opisina. Sa harap niya, nakabukas ang mga makakapal na folder na naglalaman ng mga ulat sa produksyon ng Agrofield Ventures. Binasa niya ang bawat pahina hanggang sa matagpuan niya ang isang dokumentong may markang Key Internal Research. Sa loob nito, may mga terminong nagpanginig sa kanyang mga kamay, proyektong pag-asa, karne ng kinabukasan. Pangunahing sangkap, human-based tissue compound. Confidential. Ibinalibag ni Antonio ang folder. Parang umikot ang mundo sa harap niya. Diyos ko, bulong niya, ano ang nagawa ko? Lumipad ang kanyang isip sa nakaraan, noong siya ay isa pa lamang batang opisyal na puno ng idealismo, naniniwalang ang pag-unlad ang lahat. Naalala niya ang kanyang pangako sa kanyang yumaong asawa, si Elena, na palaging magtatrabaho ng tapat. Ngunit ngayon, ang kanyang pangalan ay nakatali sa isang proyektong gumagamit ng katawan ng tao bilang pagkain. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Ano ako? Isang pinuno ng bayan o isang berdugo? Isang mahinang katok sa pinto ang gumising sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Rico na may tensyon sa mukha. Sir, may tao po sa labas. Sabi niya, mamamahayag daw, pangalan ay Marco Reyes. Humihingi po ng 5 minuto lang. Pamilyar ang pangalang iyon. Tinitigan ni Antonio si Rico ng matalim. Sigurado kang nasa labas siya. Opo, naghihintay po sa sala. Huminga ng malalim si Antonio, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Sige, papasukin mo siya. Nang bumukas ang pinto, dahan-dahang pumasok si Marco na may pagod na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Salamat po sa pagpayag ninyong makipagkita, Governor De Leon, mahina niyang sabi. Tumango lang si Antonio. Ano ang gusto mong pag-usapan? Tumingin si Marco ng direkta sa kanyang mga mata. Tungkol sa karne ng tao. At tungkol sa permisong pinirmahan ninyo 3 taon na ang nakalipas. Naging malamig ang kapaligiran sa opisina. Parang huminto ang oras.
Dalawang lalaki, isa'y kumakatawan sa katotohanan, at isa ay nababalot sa kasalanan, ay nagtitigan ng walang imik. Sa pagitan nila, ang anino ng isang malaking lihim ay nagsimulang mabunyag at wala ng daan pabalik. Isang malakas na ulan ang bumuhos sa Valverde ng gabing iyon. Mabilis na umagos ang tubig sa gilid ng kalsada, dala ang putik at mga bulok na dahon. Sa gitna ng madilim na gabi, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay tumago sa hamog, huminto sa gilid ng isang maisan na katatapos lang anihin. Bumaba si Lieutenant Miguel Salcedo mula sa sasakyan. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang kapote. Sa harap niya, nakakabit na ang police line. Ilang residente ang nakatayo sa malayo, tinatakpan ang kanilang mga ilong dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa likod ng mga sako sa maputik na lupa. Ulat po ng mga residente, sir, sabi ng isang batang pulis. Kaninang hapon, sumabit po ang kanilang traktora dito. Nang tingnan, may mga piraso po ng katawan ng tao sa ilalim ng lupa. Tumango si Miguel. Buksan ang isa, utos niya. Maingat na binuksan ng isang opisyal ang sako. Nang mabuksan ang plastik, isang malamig na hangin na maihalong lansa ng dugo ang sumalubong sa kanilang mga ilong. Sa loob, mga piraso ng katawan ng tao ang maayos na nakabalot na may maliit na etiketang may nakasulat na production code, G-47, isang code na pag-aari ng planta ng Agrofill Ventures. Tinitigan ni Miguel ang etiketa. Agrofill Ventures na naman, bulong niya. Nagsimula na siyang maghinala sa kumpanyang iyon mula pa nang matagpuan ang karne ng tao sa karinderya ni Aling Jasmine. Ngunit iba ngayon. Ang mga piraso ng katawan ay sariwa pa, ilang oras pa lang itinapon. Samantala, sa kanyang opisyal na tirahan, tinitigan ni Governor De Leon ang bintana na may malungkot na mukha. Ang tunog ng ulan ay parang paulit-ulit na suntok sa kanyang isipan. Hawak pa rin niya ang lihim na dokumentong may nakasulat na Proyektong Pag-asa na natagpuan niya kagabi. Nang akma na niyang pupunitin ang dokumento, tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalang lumitaw ay nagpatensyon sa kanya, Jensen. Sinagot niya ito sa mababang boses. Ano na naman ang kailangan mo? Kalma lang po, Governor De Leon, sabi ni Jensen mula sa kabilang linya. Narinig kong may natagpuan ang mga pulis ngayong gabi. Umaasa akong mapapakalma mo ang mga otoridad. Ayaw nating mas amuyin pa ito ng media, hindi ba? Pinigilan ni Antonio ang kanyang galit. Akala niyo ba kaya ko pang magbulag-bulagan? Nagsisimula ng mamatay ang mga tao. Lahat ay nakaayos na, malamig na sagot ni Jensen. Inalis na namin ang pangunahing ebidensya. Ang mga natira ay maliliit na abala na lamang. Huwag kang gagawa ng pagkakamali. Biglang pinutol ang tawag. Kinuyom ni Antonio ang kanyang cellphone. Namula ang kanyang mukha sa pinipigilang emosyon. Ngunit sa loob ng kanyang puso, ang takot ay nagsimulang pumalit sa galit. Alam niyang hindi lang nagsasalita si Jensen. Ang mga taong nasa likod niya ay mga anino ng kapangyarihan na kahit ang pulisya ay hindi kayang abutin. Kinaumagahan, nakaupo si Marco Reyes sa isang kapihan sa gilid ng kalsada habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Ang artikulong kasalukuyan niyang isinusulat ay may pamagat na Misteryo ng Karne sa Valverde, sa pagitan ng sikmura at buhay. Hindi pa niya ito magawang ilathala. Alam niyang kapag lumabas ang artikulong iyon, maraming panig ang susubok na patahimikin siya. Naaalala pa rin niya ang pag-uusap nila ni Antonio kagabi. Nakita niya ang tunay na takot sa mga mata ng opisyal na iyon, hindi takot sa batas, kundi sa isang bagay na mas madilim. Nagulat si Marco nang may umupo sa harap niya. Si Lieutenant Miguel Salcedo na may seryosong mukha. Ikaw ang mamamahayag na pumunta sa opisina ko kahapon, di ba? Tumango si Marco. Tama po, Lieutenant. May bago po bang balita? Binuksan ni Miguel ang isang folder at inilagay ang isang litrato sa mesa. Natagpuan namin ito sa maisan malapit sa planta. Tingnan mo ang etiketa sa katawan. Tinitigan ni Marco ang litrato at nanigas ang kanyang katawan. E-47. Iyan ang production code mula sa planta ng Agrofill Ventures. Tama, sagot ni Miguel. At alam mo ba kung sino ang pumirma sa permiso ng operasyon ng plantang iyon? Matagal siyang tinitigan ni Marco. Antonio De Leon.
Pareho silang natahimik. Ang tunog ng ulan na natira pa mula kagabi ay tumutulo sa bubong ng kapihan, nagpabigat sa kapaligiran. Hindi ko pa maaaring akusahan ang sinuman, patuloy ni Miguel. Pero alam kong ang plantang iyon ay hindi isang ordinaryong slaughterhouse. Mayroong isang bagay doon at kailangan ko ang tulong mo. Tulong para saan? Impormasyon, mabilis na sagot ni Miguel. Mayroon kang source mula sa loob. Ang isang mamamahayag na tulad mo ay tiyak na may kontak sa plantang iyon. Gusto kong malaman kung sino pa ang buhay sa loob. Naalala ni Marco ang isang bagay. Isang babaeng nagngangalang Lina, isang empleyado sa administrasyon ng Agrofil Ventures, ang minsang kumontak sa kanya sa pamamagitan ng isang hindi kilalang email 2 linggo na ang nakalipas. Nag-iwan siya ng maikling mensahe, hindi kami nagkakatay ng baka, nagkakatay kami ng tao. Pakiusap, iligtas ninyo ako. Napalunok si Marco. May kilala akong isang tao, Lieutenant. Pero kung pupuntahan natin ang plantang iyon, baka hindi na tayo makabalik ng buhay. Nang gabing iyon, lihim silang dalawa na nagtungo sa planta ng Agrofil Ventures. Malamig ang hangin, makapal ang hamog, at ang ingay ng mga kuliglig ang sumasabay sa kanilang mga hakbang. Mula sa malayo, ang planta ay nakatayo na parang isang tahimik na higante, mga malabong ilaw, matataas na bakod, at mahinang tunog ng makina mula sa loob. Nagbigay ng senya si Miguel gamit ang isang maliit na flashlight. Sumingit sila sa isang likurang pinto na tila bihirang gamitin. Pagpasok pa lang, isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanilang mga ilong. Madulas ang sahig dahil sa hindi patuyong dugo. Tinakpan ni Marco ang kanyang ilong, pinipigilan ang pagkasuka. Hindi ito planta ng karne ng baka, bulong niya. Itinutok ni Miguel ang ilaw sa isang hilera ng malalaking ref. Sa isa rito, may nakasulat na batch 11, processed meat, ready for distribution. Dahan-dahan niyang binuksan ang ref at pareho silang natigilan. Sa loob, daan-daang piraso ng katawan ng tao ang nakaayos na parang mga sangkap sa pagkain. Bawat isa ay nakabalot sa plastik, may etiketa ng timbang at petsa ng produksyon. Ang ilan ay may suot pang ihi ng empleyado. Umatras si Marco, mabilis ang kanyang paghinga. Diyos ko, totoo ito. Malamig na tumingin si Miguel. Kailangan nating ilabas ang ebidensyang ito bago nila malaman na nandito tayo. Ngunit ilang hakbang pa lang sila, may narinig silang mabibigat na yabag mula sa pangunahing pinto. Agad na hinugot ni Miguel ang kanyang baril, nagbigay ng senyas na manahimik. Mula sa likod ng mga anino, lumitaw ang 2 lalaking nakaitim na uniforme na may logo ng kumpanya sa kanilang manggas. Ang isa ay may dalang rifle. Hindi sila ordinaryong gwardiya, bulong ni Miguel. Sinabi ng isa sa mga lalaki, hindi kayo dapat naririto. Walang babala, isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagtago sina Marco at Miguel sa likod ng isang makina. Nagkalat ang mga basag na salamin. Gumanti ng putok si Miguel, tinamaan ang isang ilaw sa kisam na nagpadilim sa buong silid. Takbo, sa gilid na pinto, sigaw ni Miguel. Tumakbo si Marco ng buong lakas, tumago sa hamog at sahig na puno ng dugo. Nagawa niyang makalabas sa likurang bakod, ngunit ang tunog ng mga armas ay umalingaw pa rin mula sa loob. Isang huling putok ang narinig. Pagkatapos ay katahimikan. Tumakbo si Marco nang hindi lumilingon, hinihingal. Sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang isang maliit na piraso ng plastik na etiketa na nakuha niya sa loob. Batch 11, processed give, Rico S. Ang pangalang iyon ay nagpatigil sa kanyang puso. Si Rico, ang personal na aide ni Antonio de Leon. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw. Tinatakpan ng hamog ng umaga ang mga maliliit na daan patungo sa ilog Agusan. Sa pampang ng ilog, nakaupo si Marco Reyes, naghuhugas ng kanyang mukha ng tubig na mas malamig kaysa karaniwan. Hinihingal pa rin siya. Ang kanyang katawan ay puno ng putik at tuyong dugo. Kagabi, nagawa niyang makatakas mula sa planta ng Agrofil Ventures. Ngunit hindi niya alam ang sinapit ni Lieutenant Miguel Salcedo. Walang tunog, walang senyales ng paglaban na natira. Tanging ang huling putok ng baril ang patuloy na bumabagabag sa kanyang pandinig. Nanginginig si Marco. Hawak pa rin niya ang plastik na etiketang may nakasulat na batch 11, processed give, Rico.
Paulit-ulit na tumutusok sa kanyang isipan ang pangalang iyon. Si Rico, ang pinagkakatiwalaang aide ni Antonio, na laging mukhang magalang, kalmado, at tila walang alam sa mga gawain ng planta. Alam na ni Marco ngayon na siya ay hinahunting, at ang tanging paraan para mabuhay ay hanapin ang taong mas maraming alam, ang taong minsan niyang nakausap sa email, si Lina. Naglakad siya sa isang makipot na daan patungo sa isang komunidad sa gilid ng lungsod. Ang mga bahay na gawa sa kahoy ay nakahanay sa tabi ng ilog. Ang ilan ay wala nang nakatira, lumikas ang mga tao dahil sa isyu ng pagdukot nitong mga nakaraang linggo. Sa isang lumang bahay na kupas na berde ang pintura, dahan-dahang kumatok si Marco. Walang sagot. Sinubukan niyang muli mas malakas. Ilang segundo makalipas, umigib ang pinto. Isang batang babae na may maputlang mukha at namumugto ang mga mata ang sumilip. Marco Reyes, mahina niyang tanong. Mabilis na tumango si Marco. Lina. Binuksan ng babae ang pinto, ipinapakita ang kanyang payat na katawan at mga kamay na puno ng maliliit na sugat. Pumasok ka, bilis. Baka sinusundan ka nila. Nang maisara ang pinto, agad na isinara ni Lina ang lahat ng bintana at pinatay ang ilaw. Tahimik ang bahay, tanging ang kanilang paghinga ang naririnig. Tinitigan siya ni Marco. Ikaw ang nagpadala ng mensahe, di ba? Tungkol sa planta, tungkol sa mga piraso ng tao. Yumuko si Lina, nanginginig ang mga kamay. Ako ang nagsulat. Sabihin mo sa akin ang lahat, mahinang pilit ni Marco. Sino talaga ang nagpapatakbo ng plantang iyon? Huminga ng malalim si Lina. Dati akong staff sa administrasyon, sa production data. Noong una, akala ko planta lang ito ng baka. Pero nitong mga nakaraang buwan, nagsimula kaming tumanggap ng mga espesyal na kargamento. Ipinapadala tuwing gabi sa mga walang markang truck, binabantayan ng mga armadong tao. Bawal naming buksan ang mga container. Pero isang gabi, sumuway ako. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Nakita ko mismo, mga katawan ng tao sa loob, sariwa pa. Ang ilan ay may mga pangalan pa. Tinatawag nila itong human protein raw material. Napalunok si Marco. Nanigas ang kanyang katawan. Sino ang nag-utos ng lahat ng iyon? Pumikit si Lina. Narinig kong madalas banggitin ang pangalan ni Jensen sa mga pulong. Pero ang pumipirma sa lahat ng opisyal na dokumento ay si Governor De Leon. At ang nangangasiwa sa logistika sa lapangan. Si Rico. Rico, bulong ni Marco, naaalala ang etiketang natagpuan niya. Siya nga ang taong direktang nagtatrabaho sa ilalim ni Antonio. Tinitigan siya ni Lina na puno ng takot. Hindi lang sila nagbebenta ng karne ng tao, Marco. Pinag-aaralan nila ang nilalaman nitong protina, taba, at kung gaano ito katagal bago masira. Narinig ko sa isang technician, gumagawa sila ng isang bagong produkto, isang human-based protein substitute. Sabi nila, ang proyektong iyon ay pinupondohan ng isang dayuhang kumpanya. Pinilit kaming lahat na pumirma sa isang kasunduan ng pagiging lihim. Nasusuka si Marco. Halos hindi niya kayang pakinggan. Ngunit bago pa siya makapagtanong, narinig nila ang mga yabag sa labas ng bahay. Sabay silang napalingon. Tinakpan ni Lina ang kanyang bibig, pinipigilan ang hininga. Pinatay ni Marco ang kanyang maliit na flashlight. Mula sa likod ng bintana, may anino ng dalawang malalaking lalaki na naglalakad sa daanan. Ang isa ay may dalang armas. Bumulong si Lina, sila ang mga gwardiya ng planta. Hinahanap ka nila. Dahan-dahang tumango si Marco. Mayroon ka bang daan palabas sa likod? Itinuro ni Lina ang kusina. Sa bodega, may butas sa ilalim ng sahig. Nagmamadali silang pumunta doon. Ngunit bago pa nila mabuksan ang sahig, isang malakas na katok ang yumanig sa pintuan sa harap. Buksan ang pinto. Alam naming may tao sa loob, sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Napaiyak si Lina. Hinila siya ni Marco patungo sa bodega at mabilis na binuksan ang sahig na kahoy na nagtatakip sa isang makipot na butas sa ilalim ng bahay. Bumaba sila, isinara ito muli mula sa ilalim. Mula doon, narinig nila ang tunog ng pinto na sinisira, mga yabag na pumapasok, mga kasangkapang nagkakagulo, at isang magaspang na boses na nagmumura.
Hanapin ninyo hanggang makita. Kailangang dalhin ang babaeng iyan sa planta ngayong gabi rin. Kinagat ni Lina ang kanyang labi, tumutulo ang kanyang luha. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay, nagbibigay senyas na manahimik. Ilang minuto na parang ilang oras ang lumipas. Sa wakas, lumayo ang mga yabag. Muling naging tahimik ang bahay. Dahan-dahang umakyat si Marco para tiyakin na ligtas na. Pagkatapos ay seryoso siyang tumingin kay Lina. Hindi tayo maaaring manatili dito. Kailangan nating umalis sa lungsod na ito ngayong gabi rin. Ikaw ang nag-iisang saksi na maaaring magpabagsak sa kanila. Tumango si Lina, nanginginig pa rin. May alam akong isang ligtas na lugar. Isang lumang bodega malapit sa pantalan. Doon dating humihinto ang mga truck bago umalis ang mga barko. Pero kung pupunta tayo doon, kailangan nating dumaan sa security post ng planta. Ayos lang, matigas na sabi ni Marco. Kailangan nating sumugal. Samantala, sa ibang lugar, nakaupo si Governor De Leon sa kanyang opisina, nakatitig sa screen ng computer. May pumasok na email mula kay Jensen. Maikli ang mensahe, ngunit nagpatindig ng kanyang balahibo, isang tao ang nakaligtas mula sa planta. Ang pangalan niya ay Lina. Kung makakarating siya sa media, tapos na ang proyektong ito. Alam mo na ang dapat gawin. Matagal na tinitigan ni Antonio ang screen. Nanginginig ang kanyang kaliwang kamay habang hawak ang sigarilyo. Hindi na niya alam kung sino siya. Sa pagitan ng pagkakasala at takot, nagsimulang madurog ang kanyang puso. Ngunit nang mapatingin ang kanyang mga mata sa litrato ng kanyang anak sa mesa, si Marco Reyes, sumikip ang kanyang dibdib. Hindi niya alam na ang sarili niyang anak ay hinahabol na ngayon ng mga taong kanyang pinoprotektahan. Muling dumilim. Ang hangin mula sa dagat ay nagdala ng amoy ng asin na may halong kalawang. Nagtatago sina Marco at Lina sa likod ng isang sirang truck malapit sa pantalan, naghihintay na dumaan ang patrol. Sa malayo, ang mga ilaw ng isang malaking barkong pangkargamento ay nakasindi, handa ng maglayad. Sa barkong iyan nila ipinapadala ang mga pakete ng karne ng tao sa ibang bansa, bulong ni Lina. Bawat linggo, 2 container. Tumango si Marco. Makakakuha tayo ng ebidensya ngayong gabi at sisiguraduhin nating malalaman ng mundo kung sino ang may gawa nito. Ngunit bago pa sila makakilos, narinig nila ang ugong ng isang sasakyan na papalapit mula sa likuran. Isang spotlight ang sumilaw sa kanilang mga mata. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang lalaki. Matangkad, nakaitim na jacket na may kalmadong ekspresyon. Nanigas si Marco. Kilala niya ang mukhang iyon mula sa mga litrato sa opisina ng gobernador. Si Rico. Ang alon ay humahampas sa sementadong pantalan, umuugong sa buong daungan na nailawan ng mga manilaw-nilaw na ilaw. Ang amoy ng langis ng dagat na may halong amoy ng diesel ay nagpabigat sa hangin ng gabing iyon. Nakaupo si Marco Reyes sa likod ng isang lumang truck kasama si Lina. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ang ilaw mula sa bagong dating na itim na sasakyan ay nagliwanag sa mukha ng isang pamilyar na tao, si Rico, ang aide ni Antonio De Leon. Dahan-dahang naglakad si Rico, ang kanyang kamay ay nakasuksok sa likod ng kanyang jacket. 2 armadong lalaki ang sumusunod sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at malamig, tulad ng isang mandaragit na alam na kung saan nagtatago ang kanyang biktima. Pinigil ni Marco ang kanyang hininga. Alam niyang isang maliit na pagkakamali lang ay magtatapos sa kanilang buhay. Huminto si Rico sa harap ng isang malaking kulay abong container. Binuksan niya ang mabigat na pinto nito at ang tunog ng kumakalansing na bakal ay bumasag sa katahimikan. Mula sa loob, lumabas ang isang malamig na hangin, tulad ng sa isang malaking refrigerator. Mula sa siwang ng truck, tinitigan ito ni Marco at nanigas ang kanyang katawan. Sa loob ng container, nakasalansan ang dose-dosenang mga kahon na may nakasulat na i-protein export. Nagsalita si Rico sa kanyang mga tauhan sa mababa, ngunit matigas na tono. Siguraduhing maipadala lahat ngayong gabi. Walang dapat makaalam ng tunay na laman. Aalis ang barko ng 2:00. Kung may mag-leak, alam ninyo na ang mangyayari. Tiningnan ni Marco ang mukha ni Lina. Iyan ang ebidensyang hinahanap natin, bulong niya. Dahan-dahang tumango si Lina. Kung makukuhanan natin ng litrato ang laman ng mga kahon, maibubunyag natin ang lahat.
Ngunit bago pa sila kumilos, isa sa mga bantay ang nagturo ng flashlight sa direksyon ng truck kung saan sila nagtatago. Ang puting ilaw ay direktang tumama sa mukha ni Marco. "Sino dyan?" Agad na hinila ni Marco ang kamay ni Lina. Tumakbo sila sa kanang bahagi ng pantalan. Isang putok ng baril ang umalinggaw-ngaw. Tumama ang mga bala sa mga drum ng langis sa paligid nila. Isang maliit na apoy ang sumiklab. Sumigaw si Lina, ngunit mas mabilis siyang hinila ni Marco, tumalon sa mga lubid ng barko, at tumakbo patungo sa isang lumang bodega sa dulo ng pantalan. Nagtago sila sa likod ng mga tumpok ng sako. Inayos ni Marco ang kanyang paghinga habang kinakapa ang bulsa ng kanyang jacket. Naroon pa rin ang maliit niyang kamera. Alam niyang sa pamamagitan lamang ng ebidensyang iyon ay mapapabagsak nila ang mga malalaking pangalan na naglalaro sa likod ng proyektong ito. Mula sa labas, narinig ang mga yabag ni Rico na papalapit. "Marco Reyes," malakas niyang tawag. "Akala mo ba makakapagtago ka sa amin?" Nagulat si Marco nang marinig ang kanyang pangalan. Tiningnan niya si Lina nang may pagtataka. Kilala niya ako. Pumasok si Rico sa bodega. Ang flashlight sa kanyang kamay ay umiikot, sinusuri ang mga madidilim na sulok. "Matagal ka nang pinoprotektahan ng ama mo, pero ngayon tapos na ang lahat. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon, Marco." Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa mundo ni Marco. "Ama mo," mahinang ulit ni Lina. Napalunok si Marco. Pinag-uusapan niya si Antonio. Ngumisi si Rico. "Akala mo ba maililigtas mo ang mga tao sa pamamagitan ng pagbubunyag ng sikreto ng Estado? Lahat na nangyayari dito ay may basbas mula sa itaas. Isa ka lang batang walang alam." Pinigilan ni Marco ang kanyang emosyon. "Pumapatay kayo ng tao at ibinebenta ang kanilang karne. Hindi iyan sikreto ng Estado, krimen iyan." Itinaas ni Rico ang kanyang baril. "Kung ganoon, mamamatay kang kasama ng iyong sikreto." Bago pa makalabnit ang gatilyo, naghagis si Lina ng isang lata sa gilid ng bodega, na lumikha ng malakas na ingay. Agad na lumingon si Rico sa direksyon ng tunog. Ginamit ni Marco ang pagkakataong iyon para itulak ang isang bakal na estante patungo sa kanya. Ang mabigat na metal ay tumama sa isa sa mga tauhan ni Rico, ngunit si Rico mismo ay nakaiwas. Muling umalinggaw ang mga putok. Isang bala ang tumama sa balikat ni Marco. Bumagsak siya, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang sugat. Sumigaw si Lina, hinila ang katawan ni Marco palabas sa likurang pinto ng bodega, patungo sa direksyon ng daungan. Hinabol sila ni Rico, ang kanyang mukha ay puno na ngayon ng galit. "Hindi kayo makakalabas ng buhay." Si Marco, na nanghihina na, ay pilit pa ring tumayo. "Lina! Ang kamera. Kunan mo ng litrato ang mga kahon." Umiiling si Lina habang umiiyak. "Nagdudugo ka, Marco. Kailangan muna nating umalis." "Hindi. Kailangan nating kunin ang ebidensya ngayong gabi." Sa natitirang lakas, pinigilan ni Marco ang sakit sa kanyang balikat at gumapang pabalik sa direksyon ng container. Mabilis niyang kinunan ng litrato ang laman ng mga kahon, mga piraso ng katawan ng tao, na nakabalot sa plastik, bawat isa ay may etiketa ng petsa ng produksyon at timbang. Isang huling litrato ang nakakuha ng isang bagay na nagpanginig sa kanya. Sa gitna ng mga piraso, may isang ulo ng tao na may maliit na tattoo sa liig na may nakasulat na "Kihi." Bigla, isang malamig na boses ang narinig mula sa likuran. "Matigas talaga ang ulo mo, Marco." Nakatayo roon si Rico, ang kanyang baril ay nakatutok mismo sa ulo ni Marco. "Ibaba mo ang kamera." Tiningnan siya ni Marco nang walang takot. "Akala mo ba mananahimik ang mundo pagkatapos malaman ito?" Bago pa makaputok si Rico, isang malakas na tunog ang bumasag sa hangin. Isang bala ang tumama sa balikat ni Rico mula sa ibang direksyon. Napasigaw siya sa sakit. Mula sa likod ng anino ng isang barko, lumitaw ang isang pamilyar na tao, si Lieutenant Miguel Salcedo. Ang kanyang katawan ay puno ng dugo at alikabok, ngunit matalas pa rin ang kanyang mga mata. "Bitawan mo ang bata," sigaw niya. Sinubukang bumangon ni Rico, ngunit sinipa ni Miguel ang kanyang baril hanggang sa mahulog ito sa dagat. Nagtitigan silang dalawa. Dalawang lalaking dating nasa panig ng batas, ngayon ay naglalaban sa magkaibang panig.
Tiningnan ni Miguel si Marco. Umalis na kayo, ako na ang bahala sa kanya. Hinila ni Marco si Lina at tumakbo patungo sa barko. Isang matinding labanan ang naganap. Ang tunog ng mga putok at paghampas ng metal ay umalinggaw sa buong pantalan. Lumingon si Lina minsan at nakita ang katawan ni Miguel na puno ng dugo, ngunit nananatiling nakatayo at lumalaban. Tumulo ang kanyang luha. Nagawang umakyat ni Marco sa barko at magtago sa silid ng makina kasama si Lina. Inalis niya ang memory card mula sa kamera at isinuksok ito sa loob ng kwintas na nakasabit sa kanyang leg. Kung hindi ako makaligtas, siguraduhin mong makikita ng mundo ang mga litratong ito, mahina niyang sabi. Mahigpit na hinawakan ni Lina ang kanyang kamay. Makakaligtas tayo, Marco. Pangako. Mula sa malayo, nagsimulang marinig ang mga sirena ng pulis. Ngunit hindi malinaw kung sino ang darating ng gabing iyon, tagapagligtas o ang panig na gustong burahin silang dalawa. Kumislap ng 3 beses ang ilaw ng barko, isang senyales ng pag-alis. Dahan-dahang umalis ang barko sa pantalan, dala sina Marco at Lina patungo sa laot. Samantala, sa likod nila, ang pantalan ay puno ng dugo at apoy na tumutupok sa natitirang bahagi ng bodega. At sa gilid ng pantalan, si Rico, na maisugat sa balikat at tingin na puno ng paghihiganti, ay tinitingnan ang papalayong barko habang mahinang sinasabi, hindi pa ito tapos. Hinampas ng hangin ng dagat ang mukha ni Marco Reyes, habang papalayo ang barko mula sa pantalan na nagniningas pa rin sa apoy. Ang tunog ng mga sirena mula sa kalupaan ay unti-unting humina, nilamon ng hampas ng alon at ng ugong ng makina ng lumang barko. Nakaupo si Lina sa isang sulok ng silid ng makina. Hawak niya ang isang lumang tela para pigilan ang pagdurugo mula sa balikat ni Marco. Kailangan kong tanggalin ang bala, bulong ni Lina. Tumango lang si Marco ng mahina. Halos nakapikit na ang kanyang mga mata, ngunit gising pa rin ang kanyang isipan. Huwag kang hihinto, Lina. Hindi pa tayo ligtas. Tumingin si Lina sa paligid ng madilim na silid ng barko. Ang amoy ng langis at asin ay nakakasakal. Pinunit niya ang natitirang bahagi ng kanyang damit at mas diniinan ang sugat ni Marco. Nang akala nilang sila lang ang naroon, narinig nila ang mga yabag mula sa itaas. Mabigat, mabagal at parang kinaladkad. Tiningnan ni Lina si Marco na may pag-aalala. May tao sa itaas. Sinubukang bumangon ni Marco. Hindi walang laman ang barkong ito. Dahan-dahan silang lumabas mula sa silid ng makina, patungo sa isang makipot at kinakalawang na pasilyo. Ang mga nakasabit na ilaw ay umuugoy, lumilikha ng mahahabang anino na parang sumusunod sa kanila. Sa dulo ng pasilyo, nakita nila ang isang pinto na bahagyang bukas, may nakasulat na A-freezer room. Napalunok si Marco. Handa ka na? Tumango si Lina, hawak ang isang mahabang bakal na natagpuan niya malapit sa hagdanan. Nang buksan ang pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila, tulad ng sa isang higanting refrigerator. Sa loob, maayos na nakahanay ang mga bakal na kahon, ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanila, kundi ang masangsang na amoy na tumutusok sa kanilang mga ulo. Tinakpan ni Lina ang kanyang bibig. Diyos ko po! Dahan-dahang lumapit si Marco at binuksan ang isa sa mga kahon. Sa loob, hindi isda o karne ng baka, kundi mga piraso ng katawan ng tao na nagyelo na. Sa bawat piraso, may nakasulat na maliit na etiketa na may code at petsa. Motsolo 79, Motsolo 80, Motsolo 81. Umatras si Marco, nanginginig ang kanyang katawan. Ang barkong ito ay hindi lang tagapagdala, ito ang kanilang export line. Bigla, mula sa likuran, narinig ang isang mabigat na boses. Hindi kayo dapat naririto. Lumingon si Marco. Sa pintuan, nakatayo ang isang banyagang lalaki na may maitim na balat at tatoo ng dragon sa leg. Ang pangalan niya ay Jensen, ang kapitan ng barko at kanang kamay ni Rico sa operasyon sa dagat. Matalas ang kanyang mga mata at walang bahid ng emosyon. 2 pesting daga, sabi niya sa putol-putol na Filipino. Alam ninyo ang laman ng barkong ito, kaya hindi na kayo maaaring lumabas ng buhay. Sumugod si Marco. Kilala ko kung sino ang nag-uutos sa'yo. Si Antonio de Leon, ang pesting opisyal na iyon. Siya ang nagsimula ng lahat ng ito, di ba? Ngumiti si Jensen. Akala mo si Antonio lang.
Lahat ng opisyal sa Maynila ay may parte. Pero masyado kang maliit para guluhin sila. Unang sumugod si Marco, sinipa ang dibdib ni Jensen hanggang sa ito'y mapaatras. Sumunod na pumalo si Lina gamit ang mahabang bakal. Isang matinding labanan ang naganap sa loob ng makipot na silid. Ang kanilang mga katawan ay tumatama sa mga bakal na kahon, lumilikha ng malalakas na kalabog. Mas malakas si Jensen. Inihampas niya ang ulo ni Marco sa pader hanggang sa dumugo ang gilid ng kanyang noo. Lumalaban ka sa sistema, bata. Hinihingal si Marco ngunit puno ng galit ang kanyang mga mata. Kung kinakain ng sistemang iyan ang tao, magiging tinik ako nito. Sumigaw si Lina nang itutok ni Jensen ang isang kutsilyo sa liig ni Marco. Sa pag-aalala, kinuha niya ang isang bote ng gasolina at ibinato ito sa makina ng freezer. Isang maliit na pagsabog ang naganap. Dinilaan ng apoy ang malamig na hangin. Ang makapal na usok ay nagpahirap sa paningin. Naagaw ang atensyon ni Jensen sa loob ng isang segundo, sapat na para kay Marco na isaksak ang isang bakal sa kanyang tiyan. Bumagsak ang lalaki, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Ngunit bago siya mamatay, mahinang tumawa si Jensen. Akala mo dito nagtatapos? Hinihintay ka na nila sa Singapore. Bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Hinila ni Lina si Marco palabas bago pa lumaki ang apoy. Nagsimulang mapuno ng itim na usok ang barko. Tumunog ng malakas ang alarma. Umakyat sila sa itaas na palapag, naghahanap ng lifeboat. Sa malayo, bahagyang nakita nila si Rico sa isang maliit na bangka kasama ang 2 tauhan. Mukhang nakaligtas siya sa mga putok ni Lieutenant Salcedo at ngayon ay hinahabol sila. Marco, sigaw niya mula sa malayo. Hindi ka makakatakas. Sisiguraduhin kong ikaw ang susunod na piraso. Hindi sumagot si Marco. Agad nilang ibinaba ni Lina ang isang maliit na lifeboat sa dagat. Ang mga alon ay maitim, mataas at mabangis. Nang bumagsak ang lifeboat sa tubig, sumabog ang malaking barko sa likuran nila, nagliliwanag sa dagat ng kulay kahel na apoy. Tiningnan ni Lina ang apoy na lumalamon sa barko. Lahat ng ebidensya ay nasunog na. Hinawakan ni Marco ang kwintas sa kanyang liig, kung saan nakatago ang memory card. Hindi lahat. Ngunit mula sa kadiliman ng dagat, dahan-dahang lumitaw ang ilaw ng isa pang malaking barko. Ang gilid nito ay may nakasulat na Imotim 2. Tiningnan ito ni Marco nang may takot. Ibang barko iyan, bulong ni Lina. Ibig sabihin, hindi pa tumitigil ang kanilang operasyon. Papalapit ng papalapit ang barko. Ang ugong nito ay parang isang gutom na halimaw. Mula sa itaas, isang malaking spotlight ang tumutok sa kanilang lifeboat. Isang boses mula sa megaphone ang umalinggaw sa hangin. Marco Reyes, sumuko ka na. Alam naming may dala kang pag-aari ng estado. Tumingin si Marco sa itaas na may naninigas na mukha. Ang boses na iyon ay hindi banyaga. Iyon ang boses ni Lieutenant Miguel Salcedo. Tiningnan ni Lina si Marco nang may pagkalito. Si Miguel. Pero tinulungan niya tayo. Kinagat ni Marco ang kanyang labi na pagtatanto ang isang nakapangingilabot na katotohanan. Si Lieutenant Salcedo ay hindi isang tagapagligtas. Bahagi siya ng mas malaking laro. Hindi siya ang inaakala natin. Lalong lumiwanag ang ilaw. Halos lumubog na ang kanilang lifeboat dahil sa alon mula sa higanting barko. Sa gitna ng pag-aalala, tiningnan ni Marco si Lina at bumulong, kung hindi ako makaligtas, huwag kang magtitiwala sa kahit sino sa lupa. Lumapit ang malaking barko. Gumulong ng mataas ang mga alon. Muling narinig ang mga putok at tumaob ang kanilang maliit na lifeboat sa gitna ng maitim na dagat. Ang huling liwanag na nakita ay ang refleksyon ng apoy mula sa sumabog na barko sa malayo, at ang kwintas ni Marco na lumulutang sa tubig, kumikinang sandali bago lumubog sa kadiliman ng dagat ng Mindanao. Tinatakpan ng makapal na hamog ang silangang baybayin ng Mindanao ng umagang iyon. Mahinahon ang hampas ng alon, dala ang mga piraso ng kahoy, sirang lambat, at mga bahagi ng nasunog na lifeboat. Sa gitna ng mga labi, isang katawan ng lalaki ang nakahandusay. Puno ng sugat ang kanyang mukha, at asul ang kanyang mga labi dahil sa lamig. Siya si Marco Reyes. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit humihinga pa siya.
Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, tinititigan ang kulay abong langit na parang umiikot. Mga 2 metro mula sa kanya, nakahandusay si Lina, nakabasa pa rin ang suot na jacket. Gumapang si Marco, sinuri ang kanyang pulso. Mahina, ngunit buhay pa. Kapit lang, Lina. Hindi pa tayo tapos, bulong niya. Tumingin si Marco sa paligid. Walang senyales ng buhay maliban sa mga labi ng barko at mga ibong dagat na umiikot sa itaas. Nakita niya ang isang daan patungo sa isang bakawan. Sa natitirang lakas, kinalagkad niya ang katawan ni Lina patungo roon. Bawat hakbang ay parang pagbuhat ng malaking bato. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, nakarating sila sa isang lumang kubo ng mangingisda na tila walang laman. Inihiga ni Marco si Lina sa isang tabla, nagsindi ng maliit na apoy gamit ang mga piraso ng kawayan, at sinubukang patuyuin ang kanilang mga damit. Nagsisimula ng magnana ang sugat sa kanyang braso, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang kwintas na naglalaman ng memory card, na wala na ngayon sa kanyang lig. Nahulog ang kwintas sa dagat, bulong niya ng may pait. Lahat ng ebidensya ay nawala. Ngunit bago pa siya lamunin ng kawalan ng pag-asa, nagising si Lina. Hindi lahat nawala, mahina niyang sabi habang itinuturo ang kanyang pulso. Doon, may nakakabit na isang maliit na metal na pulseras. Noong nasa barko tayo, kinopya ko ang ilang file dito, sabi niya. Tiningnan siya ni Marco nang hindi makapaniwala. Naitago mo ang data? Tumango si Lina. Ilang bahagi lang. Pero sapat na para buksan ang lahat. Bago pa sila makapag-usap, narinig nila ang mga yabag mula sa labas ng kubo. Agad na hinugot ni Marco ang isang maliit na baril mula sa kanyang sinturon at tiningnan ang pinto. 2 anino ang lumitaw sa likod ng kurtina. Kalma lang, iho, isang mabigat na boses ang narinig. Hindi kami kalaban. Bumukas ang pinto. Isang matandang babae na may kupas na belo ang nakatayo roon, may dalang basket ng isda. Mahina siyang ngumiti. Ako si Aling Jasmine. Kayo ang inanod ng alon kagabi, di ba? Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang kanyang baril. Kayo ang nagligtas sa amin. Tumango si Aling Jasmine. Maraming kwento ang dagat. Pero hindi lahat ay maaaring ulitin. May kakaiba sa kanyang pagsasalita. Ngunit walang pagpipilian si Marco, kundi magtiwala muna. Dinala sila sa kanyang simpleng bahay sa gilid ng bakawan. Doon, ginamot ni Aling Jasmine ang kanilang mga sugat gamit ang mga dahon at langis. Dumating ang gabi at ang ingay ng mga kuliglig ay umalingaw sa labas. Nakaupo si Marco sa harap ng bintana, tinititigan ang tahimik ngunit mapanganib na dagat. Lumapit si Lina, may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Bukas ng umaga, kailangan nating humanap ng paraan para maipadala ang file na ito, sabi niya. Kung totoo ang laman ng pulseras na ito, maiyanig natin ang gobyerno. Dahan-dahang tumango si Marco. Ngunit bago pa siya sumagot, narinig nila ang ugong ng sasakyan mula sa malayo. Isang spotlight ang tumagos sa mga puno ng bakawan. Tumakbo si Aling Jasmine mula sa kusina na may pag-aalala sa mukha. Bilis, magtago kayo. Alam na nila. Hinila ni Marco si Lina sa likurang silid. Ngunit isang malakas na tunog ng sinisirang pinto ang narinig. Pumasok ang 6 na lalaking nakaitim na uniforme, may dalang mga armas. Sa harap nila, nakatayo ang isang pamilyar na tao, si Lieutenant Miguel Salcedo. Mukha siyang malinis, matipuno at kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ngayon ay malamig at puno ng kapangyarihan. Marco Reyes. Sa wakas, nagkita tayong muli. Kinuyom ni Marco ang kanyang kamao. Traidor ka. Nagtiwala ako sa'yo. Ngumisi si Miguel. Hindi ako nagtaksil. Ginagawa ko lang ang utos. Hindi mo naiintindihan kung gaano kalaki ang operasyong ito. Ang karne ng tao ay hindi lang isang iligal na negosyo, kundi isang pambansang proyekto na kinasasangkutan ng mga internasyonal na kumpanya at ng sentral na pamahalaan. Tiningnan siya ni Lina ng may takot. Baliw ka. Lumapit si Miguel. Baliw? Hindi. Nakahanap lang kami ng paraan para pakinabangan ang mga wala ng silbi. Mga bangkay, mga nawawalang tao, mga bilanggo na walang pangalan. Ang mundo ay kinukulang sa protina, Lina.
Nag-a-adjust lang kami. Tiningnan siya ni Marco nang may pandidiri. Tinatawag mo ang sarili mong makabayan? Yumuko si Miguel. Ang pagiging makabayan ay hindi nangangahulugang banal. Pinapanatili namin ang katatagan ng bansang ito. Nagbigay siya ng senya sa kanyang mga tauhan. Dalawang lalaki ang marahas na humila kay Lina. Sinubukang lumaban ni Marco, ngunit sinuntok siya hanggang sa bumagsak. Tiningnan ni Miguel ang pulsera sa kamay ni Lina at ngumiti. Ito ang hinahanap ko. Inabot niya ang pulseras, ngunit biglang binaril ni Aling Jasmine ang isa sa mga tauhan ni Miguel gamit ang kanyang lumang rifle. Umalingaw ang putok sa tahimik na gabi. Takbo, sigaw ni Aling Jasmine. Sinipa ni Marco ang isang mesa, nakawala, hinila si Lina at tumakbo palabas sa likurang pinto. Sunod-sunod na putok ang tumama sa mga dingding na kahoy. Nagliparan ang mga piraso ng kawayan. Tumakbo sila patungo sa bakawan, lumubog ang kanilang mga tuhod sa putik, hinihingal. Inutusan ni Miguel ang kanyang mga tauhan na habulin sila. Hulihin sila ng buhay. Masyado na silang maraming alam. Sa wakas, nakarating sina Marco at Lina sa gilid ng isang maliit na ilog. Sa ilalim ng isang sira-sirang tulay na kahoy sila nagtago. Hawak ni Lina ang kanyang duguan kamay ngunit mahigpit pa ring hawak ang pulseras. Hindi na tayo maaaring tumakbo ng tumakbo, Marco. Kailangan nating ipadala ito bago nila tayo mahanap. Tumingin si Marco sa langit. Sa gitna ng hamog, nakikita niya ang isang helikopter na umiikot sa malayo. Kailangan natin ng bagong kakampi, mahina niyang sabi. Isang taong nasa labas ng sistema. Kumunot ang noo ni Lina. Sino? Tiningnan siya ni Marco na may determinasyon sa mga mata. May isang mamamahayag na muntik nang magsulat tungkol sa kasong ito noon. Ang pangalan niya ay Leo Cruz. Nagulat si Lina. Leo Cruz. Ang sabi mo, nagtatrabaho siya para kay Antonio de Leon? Tumango si Marco. Pero kung may isang taong nakakaalam ng madilim na bahagi ng opisyal na iyon, siya lang iyon. At sa pagkakataong ito, pipilitin natin siyang pumili ng tamang panig. Mula sa malayo, lalong lumakas ang tunog ng mga sirena at helicopter. Tiningnan ni Marco ang pulsera sa kamay ni Lina, pagkatapos ay sa direksyon ng daan patungo sa lungsod. Hindi pa tapos ang laban na ito, Lina. Simula pa lang ito. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lina. Pagkatapos, nawala silang dalawa sa madilim na bakawan, iniwan si Aling Jasmine at ang kanyang bahay na ngayon ay kinukubkob ng apoy. Ang kalangitan sa lungsod ng pantalan ng Davao ay nagpapakita ng kahel na liwanag mula sa mga ilaw ng daungan. Ang amoy ng diesel, asin at alikabok ay nagsasama-sama. Mula sa likod ng isang lumang bodega, pinagmamasdan ni Marco Reyes at Lina ang daloy ng mga barkong pangkargamento. Sa kamay ni Lina, ang metal na pulseras ay nakabalot na ngayon sa tela para hindi matukoy ng mga tracker. Sigurado ka bang nandito siya? Mahinang tanong ni Lina. Tumango si Marco. May lumang ugali si Leo. Laging pumupunta sa pantalan tuwing nagsusulat ng investigasyon. Pakiramdam niya, ligtas dito dahil maingay at maraming tao. Tiningnan ni Lina ang mukha ni Marco na pagod ngunit puno ng determinasyon. Paano kung ayaw niya tayong tulungan? Ngumiti si Marco ng mapait. Kung tatanggi siya, pipilitin ko siyang harapin ang katotohanan. Nagsimulang umambon ng huminto ang isang itim na sasakyan malapit sa bodega. Mula sa loob, lumabas ang isang lalaking nakasuot ng leather jacket, may dalang camera bag. Si Leo Cruz. Mas matanda ang kanyang hitsura kaysa sa mga litratong nakita ni Lina. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, isang mapaghinalang tingin at maingat na mga hakbang. Lumabas si Marco mula sa kanyang pinagtataguan. Leo, mahina niyang tawag. Mabilis na lumingon si Leo, agad na itinaas ang isang maliit na baril. Sino dyan? Marco Reyes, sagot ni Marco habang nakataas ang mga kamay. Kilala mo ako. Minsan kang nagsulat tungkol sa kaso ng slaughterhouse sa Tanjung Merah 3 taon na ang nakalipas. Bahagyang ibinaba ni Leo ang kanyang baril. Kilala ko ang pangalang iyan. Pero patay ka na, sabi nila. Sumabog ang barkong sinasakyan mo. Ngumiti si Marco ng mapait. Dapat nga.
Pero hindi pa ako pinapayagan ng Diyos na manahimik. Lumapit si Lina. Kailangan namin ang tulong mo. Mayroon kaming data tungkol sa proyektong Pag-asa. Kumunot ang noo ni Leo. Proyektong Pag-asa? Binuksan ni Lina ang metal na pulseras at inilabas ang data gamit ang isang maliit na aparato. Sa mamasa-masang pader ng bodega, lumitaw ang mga imahe, mga litrato ng mga bangkay na walang ulo, mga dokumento ng pagpapadala na may pirma ni Antonio de Leon at ang logo ng isang malaking kumpanya, Biogen Nutrima, isang internasyonal na kumpanyang gumagawa ng sintetikong karne. Natahimik si Leo. Nanginginig ang kanyang mga mata habang tinititigan ang litrato ni Antonio. Ito. Hindi ito maaari. Tiningnan siya ni Marco ng matalim. Mukhang kilalang kilala mo siya. Napalunok si Leo. Ama ko siya. Ang mga salitang iyon ay nagpatulala kay Lina. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging ang tunog ng ulan sa yero ang naririnig. Pumikit si Marco. Kaya totoo nga ang tsismis. Ang mamamahayag na muntik ng magbunyag ng kaso ay anak pala mismo ng salarin. Tiningnan siya ni Leo ng matalim. Akala mo ba alam ko ang lahat ng kabulukan niya? Lumaki akong malayo sa kanya. Namatay ang nanay ko noong 10 taon ako at hindi niya ako hinanap. Nalaman ko lang kung sino siya noong naging mamamahayag na ako. Lumapit si Lina. Leo, kung gusto mo talagang tubusin ang nakaraan, tulungan mo kami. Ang file sa pulseras na ito ay kayang yanigin ang buong mundo. Matagal na tinitigan ni Leo ang pulseras, pagkatapos ay huminga ng malalim. Sige, pero kailangan ninyong malaman. Ang ama ko ay hindi lang isang opisyal. May proteksyon siya mula sa 2 malalaking institusyon, ang kapulisan at ang militar. Kung lalabanan ninyo siya, lalabanan ninyo ang Estado. Malamig na sumagot si Marco, kung pinoprotektahan ng Estado ang mga mamamatay tao at kanibal, handa akong labanan ito. Dahan-dahang tumango si Leo at binuksan ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang laptop at isang maliit na satellite transmitter. Hindi natin maaaring ipadala ang file sa pampublikong network. Lahat ay binabantayan na. Pero may alam akong isang paraan, ipadala ito sa pamamagitan ng isang server sa ibang bansa gamit ang lumang radio network mula sa isang bangka ng mangingisda na nakaangkla sa kanlurang pantalan. Tinulungan ni Marco na ihanda ang mga gamit habang si Lina ay nagbabantay sa pinto. Lalong lumakas ang ulan, tinatakpan ang mga yabag na papalapit sa labas. Nagsimulang maging aktibo ang signal ng satellite. Ang data sa pulseras ay nagsimulang mailipat. Ipinakita ng screen ng laptop ang progress bar, 45%. 58%. 72%. Bigla, isang putok ang umalingaw mula sa labas. Nabasag ang salamin ng bodega. Sumigaw si Lina at nagtago sa likod ng isang kahon. Yumuko si Leo, isinara ang laptop. Nalaman na nila. Natuklasan nila ang signal natin. Sinira ang pinto ng bodega. Pumasok ang isang tropa na nakaitim na uniforme, may emblem ng EFE sa kanilang dibdib. Sa gitna nila, nakatayo si Lieutenant Miguel Salcedo, nakasuot ng mahabang kapote at may malamig na ekspresyon. Akala ko patay na kayo sa dagat, sabi niya. Sayang, laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon ang mundo sa mga maling tao. Agad na bumaril si Marco, ngunit mas mabilis si Salcedo na nagtago sa likod ng isang truck. Dumaan ang mga bala sa isang drum ng langis, nagsimulang umapoy ang sahig. Napuno ng usok at amoy ng gasolina ang bodega. Tumakbo si Lina patungo kay Leo na sinusubukang iligtas ang laptop. Hindi pa tapos ang transfer, sigaw niya. Ituloy mo, huwag kang hihinto, sagot ni Leo. Hinarangan ni Marco ang pasukan gamit ang mga kahon na kahoy, ngunit patuloy na sumusugod ang tropa. Isa sa mga bala ang tumama sa kanyang balikat. Bumagsak siya ngunit patuloy pa ring gumaganti ng putok. Lumabas si Lina sa likuran. Ngunit bigla, mula sa likod ng usok, lumitaw si Governor Antonio de Leon mismo. Nakaitim na suit, kalmado ang mukha na parang nasa isang pulong, hindi sa gitna ng isang barilan. Marco Reyes, mahina ngunit malinaw niyang sabi. Gumawa ka ng malaking gulo. Pero nagpapasalamat ako. Dahil sa iyo, nalaman ko kung sino ang traidor sa akin. Tumingin siya ng matalim kay Leo.
Ikaw na sarili kong anak. Nanigas si Leo. Itay. Lumapit si Antonio. Akala mo ba may pakialam ang mundo sa moralidad mo? Akala mo ba titigil kumain ang mga tao dahil lang nalaman nilang galing sa kapwa nila ang karne? Bibilhin pa rin nila dahil gutom sila. Bumangon si Marco na nanginginig. Halimaw ka. Ginagawa ko lang kung ano ang kailangan para mabuhay ang bansang ito. Tumunog ang laptop. Transfer complete. Tiningnan ni Leo ang screen na may ginhawa. Naipadala na. Mabilis na lumingon si Antonio, nagbago ang mukha sa galit. Anong ginawa mo? Tiningnan siya ni Leo na may luha sa mga mata. Tinatapos ko na ang lahat, Itay. Isang putok. Parang huminto ang oras. Napahandusay si Leo, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang dibdib. Si Lieutenant Salcedo ang bumaril sa direktang utos ni Antonio. Tumakbo si Lina at niyakap si Leo na bumagsak. Hindi. Kapit lang. Ngumiti si Leo ng mahina. Nakarating na ang file, sabi niya bago siya malagutan ng hininga. Tiningnan ni Marco si Antonio na may nag-aalab na galit. Isinusumpa ko, tatapusin ko ito. Umatras si Antonio patungo sa pinto, nagbigay senyas kay Salcedo na umatras. Subukan mo. Pero tandaan mo, lahat ay kumakain mula sa kamay ko. Sumabog ang bodega ilang sandali makalipas, nilamon ang mga tunog, dugo at mga lihim na natira sa loob. Itim na usok pa rin ang umaakyat mula sa mga guho ng bodega sa pantalan. Dinidilaan ng apoy ang mga natitirang bahagi ng gusali, habang ang sirena ng ambulansya ay umuugong mula sa malayo. Nakatayo si Lina sa gilid ng daungan. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at uling. Tinititigan niya ang dagat na nagpapakita ng pulang liwanag mula sa apoy. Para bang ang dagat ay umiiyak din. Marco, halos hindi marinig ang kanyang boses. Mula sa likod ng isang tumpok ng mga container, lumitaw si Marco Reyes na paika-ika. Ang kanyang kaliwang balikat ay puno ng dugo, ngunit nag-aalab pa rin ang kanyang mga mata. Hawak niya ang isang bagay, isang itim na flash drive, ang tanging kopya ng file na natira mula sa pulseras ni Leo. Ligtas pa ang file, mahina niyang sabi. Hindi pa tayo talo. Lumapit si Lina, tinitingnan si Marco na halos bumagsak na. Pero si Leo. Siya. Yumuko si Marco. Tinubos na niya ang kanyang kasalanan. Ngayon, turno na natin para tapusin ito. 3 araw makalipas, sa Red Mountain, isang research complex na pag-aari ng Biogen Nutrima, nakatayo ang isang higanting gusaling salamin sa gitna ng gubat. Doon nagtatago si Antonio de Leon matapos yanigin ng data leak ang media sa buong mundo. Kumalat na ang balita tungkol sa key proyektong Pag-asa, ngunit itinanggi ng gobyerno ang lahat. Ilang media outlet na nangahas magbalita ay pinatahimik, sinunog ang kanilang mga opisina. Nagtatago sina Marco at Lina sa bahay ni Aling Jasmine sa paanan ng bundok. Ang matandang babae na ngayon ang tanging taong handang tumulong sa kanila. Matanda na ako, iho, sabi ni Aling Jasmine habang naghahanda ng mainit na tubig. Pero naaalala ko pa ang mga mukha ng mga taong kinuha ng truck ng gabing iyon. Hindi na sila bumalik. Kung totoo ngang siya ang may pakana, naway ang Diyos na mismo ang gumanti. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Aling Jasmine nang may paggalang. Ipagdasal niyo po kami, Nay. Ngayong gabi, aakyatin namin ang pasilidad na iyon. Ang gabi sa Red Mountain ay madilim at tahimik. Tinatakpan ng makapal na hamog ang daan patungo sa research complex. Hawak ni Lina ang isang maliit na flashlight habang si Marco ay may dalang baril at isang granadang usok na gawa sa mga lumang gamit. Pagpasok natin sa pangunahing silid, i-upload ko ang file sa pampublikong server, mahinang sabi ni Lina. Tumango si Marco. Kailangan nating magmadali. Tiyak na naglagay na si Antonio ng mahigpit na seguridad. Sumingit sila sa isang drainage pipe sa likuran. Ang amoy ng kemikal ay masangsang mula sa malalaking tubo na nagdadala ng itim na likido sa ilog. Sa pader, may nakasulat na Timot Gen 4, Human Culture Stage. Pinigil ni Lina ang kanyang hininga. Diyos ko, totoong nagtatanim sila ng karne ng tao dito. Nang makarating sila sa pangunahing silid, natigilan sila sa kanilang nakita.
Daan-daang mga tubo na salamin na naglalaman ng kulay rosas na likido ang nakahanay. Sa loob nito, dahan-dahang tumutubo ang mga organo ng tao. Ang ilan ay bumubuo na ng kalahating mukha. Sa dulo ng silid, nakatayo si Antonio de Leon na nakaputing Amerikana, kalmado na parang isang siyentipiko. Inaasahan ko na, mahina niyang sabi. Hindi ka susuko, Marco Reyes. Itinaas ni Marco ang kanyang baril. Pinatay mo ang sarili mong mga kababayan para sa baliw na proyektong ito. Ngumiti si Antonio. Binibigyan ko ang mundo ng solusyon. Alam mo ba kung ilang milyong tao ang namamatay sa gutom bawat taon? Ang sintetikong karne ng tao na ito ang tagapagligtas. Hindi nila alam kung saan ito galing at hindi na nila kailangang malaman. Lumapit si Lina, nanginginig ang boses. Kinakain mo ang mga anak ng mahihirap. Ginagawa mong pagkain ang mga bangkay at tinatawag mo itong kaligtasan. Tiningnan siya ni Antonio ng malamig. Ang moralidad ay isang ilusyon lamang para sa mga taong busog pa. Biglang bumukas ang bakal na pinto sa likuran nila. Pumasok si Lieutenant Miguel Salcedo kasama ang 4 na armadong tauhan. Ibaba mo ang iyong armas, Marco. Tapos na ang laro. Mabilis na lumingon si Marco, binaril ang isang ilaw sa tubo hanggang sa magdilim ang silid. Tumunog ang emergency siren, umikot ang mga pulang ilaw at lumabas ang puting gas mula sa mga bentilasyon. Tinakpan ni Lina ang kanyang ilong. Gas, Marco. Hinila ni Marco si Lina sa likod ng isang metal na mesa, inihagis ang granadang usok. Ang hamog na maihalong makapal na usok ay nagpahirap sa paningin. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang sumingit ni Marco sa pangunahing computer terminal. Isinaksak niya ang flash drive at sinimulang i-upload ang file. Bilis, bilis, bulong niya. Nakita ito ni Antonio mula sa malayo at sumigaw, Salcedo, pigilan mo siya. Bumaril si Salcedo, ngunit ang kanyang bala ay tumama lamang sa monitor. Tumakbo si Marco at binangga siya. Pareho silang bumagsak, nagpagulong-gulong sa madulas na sahig. Sunod-sunod na suntok ang tumama. Dalawang dating magkasama na ngayon ay magkaaway. Dati naniniwala ka sa batas, sabi ni Marco. Ngayon, naniniwala ako sa kapangyarihan, malamig na sagot ni Salcedo, bago suntukin ang mukha ni Marco. Ngunit nagawang kunin ni Marco ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa at sinaksak ang binti ni Salcedo. Sumigaw ito sa sakit. Tiningnan ni Lina ang screen ng computer. Upload 72%. 73%. Kinuha ni Antonio ang isang armas at itinutok ito sa kanya. Itigil mo iyan o babarilin ko siya, Marco. Tumayo si Marco na paika-ika. Gawin mo kung iyan ang magpaparamdam sa iyo na parang Diyos ka. Tiningnan ni Lina si Marco, tumutulo ang luha. Huwag mo akong alalahanin. Tapusin mo na ito. Narinig ang tunog ng pag-upload, 100%. Pinindot ni Marco ang huling enter button. Lahat ng data ng T-proyektong Pag-asa ay otomatikong naipadala sa daan-daang pampublikong server sa internasyonal na media at sa mga network ng mga mamamahayag. Sumigaw si Antonio pagkatapos ay bumaril. Tumagos ang bala sa dibdib ni Marco. Bumagsak ang kanyang katawan, bumulwak ang dugo sa puting sahig. Sumigaw si Lina, tumakbo patungo sa kanya. Lumapit si Antonio na may galit sa mukha. Akala mo maniniwala ang mundo sa mga recording na walang pisikal na ebidensya. Sa natitirang lakas, pinindot ni Marco ang isang buton sa isang maliit na aparato sa kanyang kamay, ang detonator ng isang bombang inilagay niya sa generator sa ilalim ng lupa. Nagpadala na ako ng huling ebidensya. Ang lugar na ito. Tumingin si Antonio sa ibaba, na pagtatanto kung ano ang nangyayari. Hindi. Isang pagsabog ang yumanig sa laboratorio. Nabasag ang mga salamin. Sumabog ang mga tubo. Mabilis na kumalat ang apoy. Sumigaw ang mga tauhan sa takot. Hindi gumana ang sistema ng sprinkler. Sinubukang hilahin ni Lina ang katawan ni Marco palabas mula sa mga guho. Marco, kapit lang. Tiningnan siya ni Marco nang may mahinang ngiti. Siguraduhin mong malalaman ng mundo kung sino ang kinakain nila. Isang malaking pagsabog ang nagliwanag sa kalangitan.
Nasunog ang Red Mountain, nag-iwan ng mga baga at mga lihim na hindi na kailanman maililibing. Ilang linggo makalipas, isinahimpapawid ng media sa buong mundo ang ulat tungkol sa proyektong sintetikong karne ng tao. Ang pangalan ni Antonio de Leon ay naging simbolo ng modernong kabuktutan. Idineklara siyang namatay sa sunog, ngunit hindi na natagpuan ang kanyang bangkay. Sa gitna ng mga guho ng bundok, nakatayo si Lina, suot ang itim na jacket ni Marco. Sa kanyang kamay, isang maliit na kwintas na mailitrato nilang dalawa. Tinititigan niya ang abot tanaw na may basang mga mata, ngunit matatag. Hindi pa tapos ang